Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mainit-init po ito na update about po sa issue ng ICC laban sa kay dating Pangulong Duterte no, at kay Senate Bato de la Rosa ho mga ka-action, na sinabi ni Senate Bato de la Rosa na ang magiging counsel nila ay si Attorney Harry Roque ho mga ka-action. Tiba-tiba ka naman Harry Roque dito palakpakan si Harry Roque. O ito mga ka-action, bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin ang nasabing balita. Inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang magsisilbing lead counsel nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kung sakaling matuloy ang planong investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Senator Bato, nakausap na rin niya si Attorney Roque hinggil sa umunoy mga report na nasa Pilipinas na ang ICC investigators. Nauna nang inihayag ni Senator Antonio Trillanes na nakakuha na ng sapat na ebidensya ang ICC investigators laban kay Duterte at may inihahanda na rin umanong warrant of arrest laban sa dating presidente na posibleng ilabas sa second quarter ngayong taon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang latest update ho mga ka-action. Okay, excuse me po. So kung totoo ang sinabi ni Trillanes at may sapat na ebidensya ang ICC laban dito kay dating Pangulong Duterte at mag-i-issue na ng arrest warrant, wala ho tayong magagawa nito. No? Paano po yan? Paano po? Bahala na po si Attorney Roque dyan. Total siya naman ang nagiging counsel dyan bilang abogado ng Duterte ho, mga ka-action. Bahala na po siya. Magdepensa ka na lang po, Attorney Harry Roque, kung paano nyo po depensahan dyan sa korte, ha? Oo, sana malinis ha. Hindi naman natin hinahangad na magkakaganito ho tayo mga ka-action. Ang kaso nga lang, kailangan may batas ho tayo na dapat sila imbestigahan. Ngayon kung mapatunayan at totoo ang sinabi ni Trillanes na may sapat na ebidensya ang ICC laban sa mga Duterte para arestuhin ho sila, wala ho tayong magagawa. Dano? Kasi tulad ng sinabi natin, kapag wala silang nilabag nung panahon na pinatupad nila ang war on drug, wala po silang dapat ikatakot, harapin nila sa korte yan at dipinsahan ang kanilang mga sarili. And then kung malinis ang kanilang pangalan, edi mas maganda dahil mas malinis din ang pangalan ng Pilipinas sa paglilingkod nila sa loob ng 6 years. Yun lang naman ang hangad natin dito ang mabigyan ng katarungan ang mga taong biktima nung panahon ng war on drug dahil po marami nga ho ang kuskus batikos na parang may mga inosente na namatay nung panahon nung pinatupad nila ang war on drug. Kaya sana madipinsahan ho nila ang kanilang sarili. Kaya good luck na lang po sa inyo, Attorney Harry Roque, kung paano nyo po dipinsahan ang mga Duterte at si Bato de la Rosa. So once again, ginano ko lang ho sa inyo mga action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.